This is modern day Babylon. Kneel before your God, Babylon! Disclaimer lang po, ang aking mga sasabihin ay base lamang po sa aking pag-aanalisa at pagtagpi-tagpi ng impormasyon na aking nakalap sa mga libro ng mga eksperto at sa mga ilang Bible scholars na rin. Nasa inyo pa rin ang desisyon kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Bagamat may mga biblical passage akong ipapakita, ito ay aking ipapakita kung ano ang connect nito sa nangyayari sa mundo ngayon. Kung bukas kaibigan ng iyong pangunawa at hindi sarado ang pag-iisip, ipagpapatuloy mo ang panonood sa videong ito. Sa pagpapatuloy po ng ating napag-aralan ng Part 11A, ating natutunan ang double application. At nadiskubre natin na may tatlong Babylonia ang binabanggit na propesiya sa Biblia. Ang double application o pwede ring triple application ay lumalarawan sa bundok na ito, na gaya ng nabanggit ko sa Part 1. Kapag sa front view, ang bundok ay tila nag-iisang bundok lamang sa mata ng tumatanaw. Pero kung titignan mo pala, ang bundok na iyon ay hindi pa pala iisang bundok lang, kundi tatlong bundok pala ang magkakalayo kung titignan mo sa side view. Ganon din sa prophecy. Merong passage sa Bible na akala natin ay isang event lang, pero yun pala, maraming pangyayari pa bago mangyari yung inaasahan nating prediksyon. Iisang prophecy pero dalawa o tatlong fulfillment ng magkaiba ng panahon. Kaya i-apply natin ang triple applications ng propesiya ni Jeremiah, Isaiah at Juan tungkol sa pagbagsak ng Babylonia. Ang sulat ni Jeremiah at Isaiah ay sinulat around 740 before Christ. At ang pagbagsak ng Babylonian Empire ay nangyari at natupad noong 539 before Christ. Kaya sa front view, akala natin ito ay Babylonian Empire lang na lumalarawan kay King Nebuchadnezzar, ang propesiya noong 539 BC. Yung pala ay hindi natatapos kay King Nebuchadnezzar ang binabanggit sa Babylonyang ito. Meron pa palang misteryosong propesiya na humahalin tulad sa Babylonia na mangyayari sa future. Ang unang bundok ay tumutukoy sa Babylonian Empire noong 539 BC sa pagbagsak nito. Ang ikalawang bundok ay tumutukoy sa Babylon religion na Roman Catholic Church na pinasimulan ni Constantine the Great noong 330 AD. At ang ikatlong bundok ay Babylon Commercial na tumutukoy sa United States of America na nagsimula noong July 4, 1776 AD. Ganyan po ang hiwaga ng propesiya ng Biblia. At nabanggit ko na po ang double o triple application na ito sa Part 1 at Part 11A. Ngayon, pag-usapan na natin ang ikatlong bundok, which is ito nga yung United States of America. Ang commercial Babylon na binabanggit sa Revelation chapter 18 at iba pang propesiya din mula kay Propeta Jeremiah at Propeta Isaiah, which is napag-aralan na natin ito sa Part 11A. Nabanggit natin sa Part 11A na mukhang ang Estados Unidos ang binabanggit na commercial Babylon. At ipagpapatuloy po natin ngayon ang iba pang dahilan kung bakit ang Estados Unidos ang tinutukoy
sa Revelation chapter 18 as commercial Babylon. Ayon po sa napag-aralan natin sa part 11a na ang double application ay propesiya na ang pangyayari kung saan ang propesiya ay may parehong fulfillment. Pwede rin ang double application na ito ay yung near fulfillment at ang pangalawa ay yung far fulfillment. Pangyayari na malapit sa pangyayari at pangyayari na malayo pang mangyari. Ang double application naman ay isang propesiya pero dalawang fulfillment na pangyayari. At ito yung iba yung Babylon sa Revelation chapter 17 at ibang Babylon din ang sinasabi sa Revelation 18. Isa pang mas malinaw na double application ay yung isang propesiya o isang Bible verse pero dalawang propesiya ang binabanggit. Halimbawa dito yung pinag-aralan natin sa Revelation chapter 17 ay may tinutukoy doon na double fulfillment. Tinutukoy ang Romano Katoliko at the same time tinutukoy din ang Amerika sa Tribulation Age. At halimbawa dito yung Revelation chapter 17 verse 1. Kung babasahin natin ang Revelation chapter 17 verse 1 sa Tagalog, pagkatapos isa sa 7 anghel na may dalang 7 mangkok ang lumapit sa akin at sinabi niya, "Halika, ipapakita ko sa iyo kung paano paparusahan ang reyna ng kahalayan na nakaupo sa ibabaw ng maraming ilog." Maaari nagtatanong ka sa akin kaibigan kung bakit mo kinokonek ang Revelation 17 sa Amerika. Since napag-aralan natin sa part 7a na ang Revelation 17 naman talaga ay tumutukoy sa Roman Catholicism. Well, dito natin i-apply ang double application. Bukod sa propesiya na siya ang dakilang lunsod ng maraming mangangalakal at ang bansang ito ay napapaligiran ng karagatan, siya din ang tinutukoy na babaeng nasa harapan ng maraming ilog. Ayon sa part 7a, ang babaeng nakupo sa maraming ilog ay tumutukoy sa Roman Church na magpapasimula ng one world religion. Ito ay ininterpret natin na espiritual. Ang Revelation chapter 17 verse 1 ay may double application, pwedeng spiritual at pwedeng literal. Kaya pwede rin natin itong i-interpret na literal sa double application. Gaya na napag-aralan natin sa part 11a na ang nature ng double application ay maaaring unang fulfillment ay spiritual at ang ikalawang fulfillment ay literal. Kaya ang Revelation 17 verse 1 ay may double application. Isang spiritual, isang literal. Spiritual na tumutukoy sa Iglesia Katolika Romana, literal naman na tumutukoy sa Estados Unidos. Ngayon ang tanong, paano magiging literal na ang babaeng nakaharap sa mga karagatan ay umuugnay sa Amerika? Well, ito ay makikita natin sa literal na estatwa ng Liberty sa Amerika. Literal dahil ang Statue of Liberty ay literal na babaeng nakaharap sa maraming tubig na may hawak na gintong tasa sa kanang kamay at korona naman ng 7 sinag sa kanyang ulo. Kaya may literal talagang babaeng may hawak ng gintong tasa at ito nga yung Statue of Liberty ng Amerika na umuugnay sa secret code na Mystery Babylon. Para mas maging malinaw, another verse sa chapter 17 na may double application din yung sinasabi sa verse 18. Ang sabi sa pahayag chapter 17 verse 18, ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lunsod na sinusunod ng mga hari sa lupa. Ayon sa part 7a, tinutukoy natin dito na ang Roman Catholic Church ay naging makapangyarihan sa loob ng higit 1,000 taon. Sinusunod sila ng mga hari sa lupa. Ito po ay napag-aralan na natin sa part 7a. Ngayong part 11b, sa pag-aaral din natin ngayon, ang verse na ito ay may double application din. Kung i-apply natin sa commercial Babylon ang theory na ang tanyang nalunsod na sinusunod ng mga hari sa lupa, remember, ang United Nations ay nakatayo mismo sa New York, ang kilalang great city sa panahon natin ngayon, kung saan makikita mo ang Statue of Liberty. Ang statue na ito ay pinakakilalang landmark sa United States at simbolo ng Babylon na sinasabi ng mga propeta.
At bakit tinawag din nila itong The Whore of Babylon? Ang sculpture ng Statue of Liberty ay si Auguste Bertoldi, isang mason na parte ng isang Masonic Lodge sa Paris. Well, kung i-google mo ito ayon sa Wikipedia, si Frederick Auguste Bertoldi, he is the best known for designing liberty enlightening the world, commonly known as the Statue of Liberty. Malinaw diyan na siya ang nag-design ng Statue of Liberty. At kung scroll down mo ang Wikipedia sa section ng later years, in 1875, he joined the Freemasons Lodge Alsace-Lorraine in Paris. So may impluensya siya ng mga secret societies na involved sa pagtayo ng New Order. Ayon sa article na yan, bago simulan ang proyekto ng Statue of Liberty, si Bertoldi ay humingi ng permiso na mag-construct ng isang higanteng statwa ni Goddess Ishtar. Si Goddess Ishtar ay kilalang goddess of fertility. Inadapt din ito ng Rome bilang fertility goddess na ito, na originated sa ancient pagan religion na Babylon. Pero pinilitan nila ng pangalan na maging Libertas in Latin o Liberty in English. Si Libertas ay isang mythological equivalent ni Ishtar. So ang Statue of Liberty, kung tutuusin, ito talaga ay statue ni Ishtar, ang Babylonian goddess of fertility, love, and sex. Ayon sa mga ancient Babylonian rituals, mapapatawad ka lang sa iyong mga sala kung makikipagtalik ka sa mga priest o priestess sa templo ng goddess Ishtar na ito. Para makuha mo ang kaligtasang ito, kailangan mo ng gift offering. Si Ishtar ay ang patron mother sa templo ng mga priest and priestess. Siya ang ina ng tinatawag na ngayon na prostitution. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Kristiyano noon ay tinatawag si Ishtar na The Whore of Babylon. At ito rin ang dahilan kung bakit ang Statue of Liberty na simbolo ng Amerika ay tinutukoy ng mga propeta na The Whore of Babylon. Kaya ang Statue of Liberty ay connected sa Babylon. Ngayon, kung ang Statue of Liberty o Statue of Ishtar ay sumisimbolo sa fornication na connected sa Babylon, ano ang naging epekto nito sa bansang Amerika? Na-involve ba sa literal na kahalayan ang bansang ito? Well, speaking of literal fornication, na-involve ang bansang ito sa literal fornication. Ayon sa Statistica.com, 60% of porn websites are hosted in the United States. Kaya kung usaping pornography rin lang, ang mga kano ang numero 1 promotor nito ayon sa survey na yan. Kaya what a coincidence lang ba na ang Statue of Liberty ay simbolo ng Amerika? Ay siyang nag-provide ng 60% of pornographic movies and adult entertainment sa buong mundo? At coincident lang din ba na ang bansang ito ay nag-originate at nag-spread ng sexual liberation sa buong mundo? Hindi po. Yan po ang naging epekto spiritually ng estatwa ni Ishtar. Kaya nga ang sabi sa Revelation chapter 18 verse 3, sapagkat pinainom niya ng alak ng kanyang kahalayan ang lahat ng bansa. Kaya isang prophetic dito ay yung Statue of Liberty, yung great city ng New York at yung United Nations kung saan dito nakatayo sa New York. Ngayon ang tanong, ano ang magiging role ng Amerika sa 7 years of tribulation? Meron akong libro na pinamagatang The World Last Dictator, which is ang librong ito ay nabanggit ko na rin sa part 4. Kagaya po ng pag-disclaimer ko kanina, nasa inyo pa rin kung paniniwalaan nyo ito o hindi. Pinapakita sa libro na ito kung ano ang role ng US pagdating sa One World Government. Ang sabi sa page 13, Tagalogin ko na lang, may planong dalhin ng Amerika sa isang order na siyang sikretong code phrase na para sa isang pamahalaang pandaigdig. Ito ay bumibili sa bilis ng isang runaway freight train. Sa likod ng planong ito ay makapangyarihan, pandaigdigan, mga megaforce na nasa isang hindi mapigilan
walang humpay na pagsisikap na matatag sa planetang lupa ang isang super world government. So pinapakita dito na sa likod ng order na ito ay sobrang makapangyarihan na ginagapang ang isang super world government na ito. Ipagpatuloy po natin ang pagbabasa. Ang plano para sa isang order ay ito. Lahat ng mga bansang estado sa daigdig ay nagbubunga ng kanilang hiwalay na pambansang soberenya sa isang World Central Authority. Kaya lahat ng buong mundo ay dadalhin sa ilalim ng Central Authority na iyon. Ang sabi diyan na ang lahat ng bansa sa mundo ay magbibigay ng daan para magkaroon ng iisang soberenya na tinatawag na World Central Authority, na ang buong mundo ay magpapasakop sa iisang Central Authority o iisang samahang pinuno. Ang tanong, sino itong World Central Authority na to? Ang sabi diyan, kaya lahat ng buong mundo ay dadalhin sa ilalim ng Central Authority na iyon. Ang United Nation, ang isang nakakatakot na master. Lahat ng sandatang nuklear ay bibilhin sa ilalim ng kabuuan ng kontrol ng UN. Well, ayon sa article na ito na ang World Central Authority ay kilalang United Nations sa panahon ngayon. Ang sabi diyan, kung papayagan ito ng mga Amerikano na mangyari, mawawala ang ating konstitusyon at ang ating Bill of Rights magpakailanman. Ang ating mga baril ay kukumpiskahin, hindi na maibabalik, at ang mga malayang mamamayan ng bansang ito ay bababa sa pagkaalipin ng isang world government, isang super totalitarian na estado. So ang super totalitarian state na ito ay isang slave government, walang kalayaan. Ayon sa libro na yan, ang super totalitarian state na ito ay pasisimulan mismo ng UN. Historically, nabuo ang UN noong October 24, 1945. Ang UN ay isang intergovernmental na organisasyon na ang layunin ay mapanatili ang pandaigdigang kapayapaan at seguridad. Bumuo ng magkakaibigang relasyon sa pagitan ng mga bansa at magsilbi bilang isang sentro para magkaroon ng harmony ang mga aksyon ng mga bansa. Kaya po nabuo ang UN ay para maiwasang mangyari ulit ang bangungot ng World War II. Dahil nung wala pang United Nation, ang mga bansa noon ay malayang manakop ng ibang bansa sa pamamagitan ng giyera. Which is ito nga yung ginawa ng Germany sa ilalim ng diktador na si Adolf Hitler at ang mga military o imperyo ng bansang Hapon noong World War II. Yan po ang dahilan kung bakit nabuo ang UN, para magkaroon ng pagkakaisa ang mga bansa sa buong mundo ng kapayapaan at para maiwasan ang bangungot ng World War II. Sa madaling salita, maganda ang layunin ng United Nations patungo sa kapayapaan ng mundo at seguridad. Dahil ang mga bansa ay nagkakaisa na at hindi mag-aaway-away. Meron ng mga rules o policy para maiwasan ang pananakop o kolonyalismo at magbabantay sa seguridad ng kapayapaan ng mundo, lalo na sa pagkontrol ng mga nuclear weapons. Ngayon, ang problema, ayon sa libro na ito, marami mga secret society ngayon na pwede nilang panghimasukan ang United Nations para maging daan patungo sa one world government. At ang mga secret society na ito ay mayayaman at makapangyarihan sa buong mundo. Inuulit ko kaibigan, napakayayaman ng mga taong ito. Sila ang mga elite group sa buong mundo. Walang problema sa United Nation, pero what if kung meron isang leader ng United Nation na isulong ang one world government? At may mga secret societies na hindi Christian, bagkus involved sa mga Babylonian black arts, New Age beliefs na patungo sa one world government ayon sa libro na yan. Ayon sa libro na ito, merong mga secret societies na sinusulong na ang one world government sa kasalukuyan. At binanggit sa librong ito kung sino-sino ang pangunahing secret societies na ito, na naging dahilan kung bakit sinabi ng author na ito na ang UN ang isang kinakatakutang master.
Hindi ko na po babanggitin ang pangalan ng mga secret society at mga taong involved dito. Mangyari po sana ay basahin nyo na lamang. Ayon sa page 15, ang pinaka-fountainhead mismo, which is ito mismo, itong taong ito. Sabi sa libro na yan, ito'y sinimulan ay isang profesor ng canon law sa Germany, pinanganak na isang Hudyo na convert na maging Katoliko kung saan iniwan din niya ang pagiging Katoliko. Siya daw ay isang dating Jesuit na naging Mason at sa bandang huli kanyang tinayo noong May 1, 1776 ang well-known na secret society na ito. Basahin nyo na lang. Ngayon, ano ba itong secret society na ito? Ang sabi diyan, kagaya ng Mason, ang samahang ito ay isang Luciferian movement upang mapanatili at itaguyod ang sinaunang black arts ng Babylonian at Druid witchcraft. Ang layunin nito ay ang pagkawasak ng Kristyanismo at lahat ng pamahalaan sa daigdig at pagkatapos ay pag-isain sila sa ilalim ng isang pamahalaang pandaigdig na magiging pinuno ay si Lucifer. Yan po ang sabi sa libro na yan. Ayon sa libro na yan, ang sikretong organisasyon na ito ay napakapopular at napaka-classic. Ito ang pinakapundasyon ng mga ibang samahan para maitayo ang One World Government. Sa page 16, isa pang sikretong samahan sa pangunguna ng Estados Unidos ay ang samahang ito. Basahin nyo na lamang po. Nasabi diyan, yung organisasyon na ito ay isa sa pinakamakapangyarihang organisasyon sa Estados Unidos. Ang organisasyong ito na pribadong pag-aari ay gumagawa ng US foreign policy. Ang infrastruktura ay binubuo ng mga posisyon ng kapangyarihan sa Estados Unidos. Pagbabangko, sa kongreso, sa edukasyon, sa militar, sa mainstream media at maging religion. So ang organisasyon na ito ay kinokontrol ang super mega banker na basahin niyo na lang po ang pangalan kung sino to. Ang dalawang pamilyang ito ng London ay malalim na kasangkot sa craft Freemasonry, ang Masonic Order. So isa rin itong organisasyon na umuugnay sa Estados Unidos at One World Government ayon sa libro na ito. Kung titingnan mo ang logo ng Foreign Affairs sa Wikipedia, ito ang iyong makikita. Isang lalaking nakasakay sa kabayo na nakataas ang kamay na nakaturo sa langit na ang kamay ay naka-diabolos sign. Familiar ba kayo sa picture na ito? Di ba ito rin ay simbolo ng Antikristo ng unang selyo? Ito ba ay coincident lang? Sa mga average na tao, ito ay maaaring walang kahulugan. Pero sa mga kagaya nating nag-aaral ng end times, ang lalaking nakasakay sa kabayong puti ay lumalarawan sa propesiya sa pagpasok ng Antikristo bago magsimula ang 7 years of tribulation. Ngayon, patuloy natin ang pagbabasa at pag-iimbestiga. Sa page 19, isa pang secret society sa US ay itong society na ito. Ang sabi diyan, mula sa Universidad ng Yale na nagmula sa isang pinakamakapangyarihan, sikretong organisasyon na ngayon ay nagtutulak sa isang world order. Ang society nito ay nakasentro sa Yale University. Bawat taon, 15 nagtapos ang pinipili at hinihikayat sa lipunan. Nakahiga sila sa isang kabaong, umiinom sila ng dugo mula sa bungo ng tao at napapalibutan ng Nazi swastikas, ang walang hanggang tanda ng Babylonian sun god. Pagkatapos ay bumabangon sila bilang muling isinilang bilang Diyos at tao. So may mga secret society pala na nag-e-exist na may Babylonian cult practices at sinasabi sa libro na yan na isa sila sa nais na magkaroon ng one world government. Again, saan bansa na naman ito matatagpuan? Sa US. Ito po ay hindi basa-basa ng mga tao, mga kababayan. Ito po ay mga elite group at mga mayayaman sa buong mundo. Sa page 20, ang next na secret society ay itong society na ito. Basahin nyo na lang. Kung tatagalogin po natin, ang susunod na lihim na organisasyon ay ang secret society na ito ng Europe.
isang makapangyarihang grupo na 100 lalaki at babae sa Europa at Estados Unidos. Ito ay interlock na CFR. Makapangyarihan sila. Ang mga ito'y hindi kapanipaniwalang makapangyarihan. Ang organisasyong ito ang nagdisenyo sa pagsanim ng bansa sa Europa patungo sa European Union. At nakasulat dito na sila ay involved sa mga mason at mga naliwanagan. At ito po yung listahan ng kilalang taong involved sa Western nations. At another po ito ng mga elite group o mga pangyarihan tao sa larangan ng negosyo sa Europa at Amerika. Sa page 18, isa pang secret society sa Amerika ay ang samahang ito. At kayo na lamang po magbasa kung sino ang founder nito. At isa sa plano diyan, their driving goal is to make US a region in a global community of nations. Red Order. It seems na ang mga planong ito ay nasa pangunguna talaga ng bansang Estados Unidos. Ayon sa society na ito, sila yung secret society na may planong i-divide ang ating planeta sa 10 bio-regions. Ito'y nabanggit ko na rin sa part 4 na isa sa plano ng New World Order ay hatiin ang mundo sa 10 bansa na lamang. Kung babalikan natin ang article na ito ayon sa page 196, ang organisasyong ito yung secret society, at ang organisasyong ito pa ho yung isa pang secret society, ay hinati na ang planeta sa 10 administrasyong rehiyon. Ang kanilang plano ay pumili ng 5 lungsod bilang mga kabisera ng mundo at 1 lungsod upang maging pinakamataas na kabisera ng mundo. At narito yung 10 region na ito na pinakita ko sa part 4. At mukhang ang Pilipinas ay kasama sa Region 9, which is ito nga yung South and Southeast Asia. At kung mapapansin ninyo, ang Region 1 ay walang iba kundi ang Estados Unidos. Ang sabi sa libro na ito, the 10 regions are being referred to as kingdoms. Hindi alam ng mga secret society na ito na nilalakaran na nila ang propesiya ng Biblia, na yung halimaw sa Revelation chapter 13 ay may 10 sungay. At sa article din na ito, nabanggit na naman ang United Nations. Ang sabi diyan, soon to be enacted to change the name of UN to Federation Earth. So darating din pala ang oras na kapag nasa one world government na ang buong mundo, ang United Nations ay papalitan ng pangalang Federation Earth. Ang mga secret society na banggit ay karamihan mga kano at ang UN ang kinakatakutang samahan dito. Ang United Nations ay naka-headquarters sa New York City sa bansang Amerika, kung saan dito nakatayo ang statue ni Ishtar, ang goddess of fertility or mother of prostitution. Ito ba ay coincidence lang o nakaplano na talaga para mangyari sa propesiya? So ang big idea ngayon, malaki ang magiging role ng Amerika sa Tribulation Age. Ayon sa pinag-aaralan natin, mukhang ang bansang ito ang tunay na magtutulak sa one world government. Kagaya ng Romano Katoliko na nagtutulak na matayo ang one world religion. Malinaw na sila ang two Babylons sa panahon natin ngayon. Sa ating pag-aaral, malinaw na may 2 mystery Babylon ang binabanggit sa Revelation. Isang religious at isang political. Isang magiging pasimuno ng one world religion at isa namang pasimuno ng one world government. Ngayon ang tanong, sa Amerika ba magsisimula ang Antikristo? Ang tanong na yan ay ating sasagutin at ating itong ipagpapatuloy sa Part 11C.